Yes, Ellie, magandang hapon. At magandang hapon muli sa ating mga kababayan. Lalo na po yung naghihirap ngayon. Ha? Ako po ay nalulungkot na hindi natin matulungan lahat ng ating mga kababayan, Ellie. Ha? Tayo na lang, tumutulong na lang sa paghikayat ng mga officials ng ating pamalaan na mga mayroong responsibilidad para tulungan ang ating mga kababayan. At ngayon, Secretary, ay base po sa mga report, ay umakyat na po sa 110 ang death toll o namatay dahil sa bagyong Paeng at mahigit sa 1 bilyong piso ng halaga. Yeah, 1.3 billion. Ng ito ho, yung mga nasira po, no? Ito pa lang agri damage lang po ito, ha? Yes, and still counting. Still counting. Yeah, initially, Ellie, gusto nating ipabatid sa ating mga nakikinig ngayon, mga kaibigan natin, kababayan natin, na tayo po ay walang personalan dito sa programa natin. At tulad nga ng sinabi ng ating dating Pangulo, President Rodrigo Duterte, hinihikayat niya ang taong bayan na maging fiscalizer at pupunain yung kakulangan ng gobyerno. At ito lang yun ang sinasabi ng ating programa. We are trying to remind the government na ito po ang napupuna hindi lang sa amin kundi sa buong sambayanan. So, wag niyong sabihin na we are being personal with personalities, lalo na ang ating Pangulo, no? And true enough, Ellie, kahapon pinag-usapan natin kung nasaan ang ating Pangulo. Mayroong picture dito. Sinasabi, nagbigay ng parang sarcastic statement ang ating Pangulo nung nasa Cavite siya. May tinuturo yata ang sinasabi niya, sandali yan, wag niyo muna yan. Sandali, sinabi niya na I'm in Hokkaido. Welcome to Hokkaido. Welcome to Hokkaido. At that's a sarcastic statement kasi some people were criticizing him that he was not present during the time of the needs of the people. And ito nga, makikita mo dito na during the Zoom meeting, ito yung kanyang itsura. At tingnan mo, mumurahin na kitchen sink at mga tapos mayroon pang kung maitaas sana ito, makikita natin yung outlet na mumurahin din. Hindi naman ito isang lugar na pupuntahan ng isang mayaman na katulad ng ating presidente. So, ang tanong ng karamihan, nasaan ba siya? During the height of the typhoon. Maraming naghuhula. Pero alam mo, tulad ng mga pangulo ng iba-ibang bansa, especially in the United States, even when they take a vacation, they always inform the public where they are. Tama. But dito sa ating bansa, pinapahula pa ang taong bayan kung nasaan siya. Lalo na in a time of crisis like what happened in Typhoon Paeng. Di ba? Ikaw, Eli, anong tingin mo sa mga ganong klaseng pamumuno? Pero talagang napaka-importante na yung ating mga kababayan kasi talagang maraming di ba, na napinsala. Yung nakikita nila, yung isang leader nakasama nila na kadamay sa anumang oras. So, ikaw, Eli, you've been covering presidents, especially yung predecessor ni Mr. McCoy Jr. Alam ko, ang daming disasters din. Hindi mo maiwasan kasi ang ating bansa is really, lalo na towards bare months, marami talagang typhoon. Taon-taon yan. Taon-taon. But never had I remembered na ang ating dating Pangulo Duterte ay he is not in Malacanang during the time of crisis. In fact, nagpe-press con pa at nagtatawag ng meeting right in the heart of his office, which is Malacanang. But this guy, Zoom meeting. Tama ba yan? Magkipag-Zoom meeting ka sa mga tao and yet you have not announced where you are? And you let the people, yung ating mga kababayan,
na maghuhula kung nasaan po kayo. Hindi ba po obligasyon ng spokesperson or ng executive secretary kung i-announce kung saan naroroon ang Pangulo during the time of crisis, because that is a vital part of governance. Knowledge of the whereabouts of your president. Kasi sa mga nakaraan, Secretary Jing, Nasa saligang batas po yan. sa mga nakaraan, at ako, nag-cover ako dyan sa Malacanang, 17 years mula sa administrasyon ni FBR Opo. hanggang kay Pinoy. So lahat po ng mga Pangulo, kapag may mga ganyan, nasa kasagsagan mismo na mga kalamidad, mga bagyo, kung hindi sa Malacanang, pupunta ron sa Office of Civil Defense sa Camp Aguinaldo. Dalawa lang yan. Yes. Kundi sa Malacanang doon. At talagang aktual na nagbe-briefing, tapos tinatanong lahat ng mga opisyal doon at yung mga lugar na talagang tinutumbok ng bagyo, kinukumusta doon. So, ganyan ang ginagawa ng mga dating presidente. Mayroon na nga mga joke kung saan ang ating Pangulo at doon sa background na yun mayroon ako isang kaibigan, may sinasabi kasama ba niya ang First Lady dyan sa lugar na yan? Pero mukhang hindi namang 5-star hotel, no? Mukhang apartment or a condo well, the president is entitled to some love life naman, di ba? Tingnan mo, baka ano niya to, personal abode. Pero Secretary Jing, halimbawa kung ganyan talaga, no, na may pupuntahan ka, halimbawa ang isang Pangulo harap sa publiko, siguro yung background ngayon sa Zoom, pwede ka mamili Lalagyan mo ng background tapos may seal ka. Hindi ka mahalata kung nasaan ka. Precisely. Di ba may maganda? But yun, well, at least let's credit him. He's very truthful of where he was. No, pero sa government TV station, naka-blur yung sa likod. Opo. Yeah. And thinking of the typhoon, as you said, ang dami na pinsala, ang daming namatay. Pero the devastation in terms of economy, hindi po natin ma-measure in times of a very great inflation. Aabot na daw ng 7.9%. Grabe. Ang totality. And never in the history na umabot ng ganun. But when you talk of inflation, sooner or later there will also be a recession. There will be a stoppage of economic activity. And maybe we will be going to that direction if the leadership or governance of this country will not be able to resolve the problems of food security, increase in prices. Yun po ang matindi po kanina nga may pinapakita yung ating yung talagang walang matira sa bulsa, sinabi ng bagyo, butas na bulsa at ang laid-back presidency ni Marcos. Yun ang editorial nitong I don't know if this is Rappler or Rappler. Si Pangulong Marcos naman sinabon ang National Disaster Risk Reduction and Management Council dahil hindi kaagad na ilikas ang mga tatamaan ng bagyo. Pero sabi ng isang netizen, stop deflecting blame. Tigilan na raw ang pagpapasa ng sisi. Tinahasan daw ang flood forecasting budget. Binawasan ang mga budget for flood control. From 2022 budget dito sa 2023. At sino ba yung majority na gumagawa nito sa Kongreso? Ang Senate President, may basbas kay Marcos. Ang with due respect, napakasipag naman nito sa ng tao na ito at I have high respect for this guy, si Speaker Martin Romualdez. Kasabwat din daw sa pagbawas ng mga flood control budget or pag-forecast ng bagyo, or how true it is been reported. But well, at the end of the day, kawawa ang taong bayan. At wala pa ring concrete action. Although ngayon siguro dahil sa mga netizens sa social media,
binuboljak ang ating Pangulo at nagpapakita siya ngayon na ikot sa mga but well, mayroon naman kasabihan, it's not too late. Yes, Mr. President, tama naman yung ginagawa mo, pero sana hindi na patay ang kabayo. Opo. Hindi mo na masakyan pag patay na yung kabayo. Ang sinasabi, di ba, kasabihan, aanon mo pa yung damo kung patay na ang kabayo. Pero sa pangalan po, at siyempre sa ngalan po ng Patas sa Pamamayag, kahapon, nagtungo ang Pangulo sa Cavite. At ngayon naman ay nasa Bangsamoro Region. Yes. Kasi matindi naman. Highly devastated, Maguindanao. I empathize with the beautiful and very competent lady, Governor Inday Mariam Mangundadato. Napakagaling na gobernadora yan. Kumusta po kayo dyan? Kami po ay nakikiramay sa nangyayari po dyan sa Maguindanao. Ngayon, 2 probinsya na po yan, no? Sinswat yata yung isang gobernor dyan. At mabuhay po kayo. And for your very, very good work in alleviating the hardships of our people, Madam Governors. Opo. At may binabanggit si Pangulong Marcos Jr. Sa mga biktima raw po, bibigyan po sila ng tulong at nasa 5,000 to 10,000 bawat isa para sa construction, yung mga construction materials. At yun daw ang sinasabi at abangan po natin dahil sa talagang napakarami. Pero with due respect, tama naman po magbibigay ng tulong pero parang kulang yan. Maybe kung nasiraan man, may maraming nasisiraan, pero ang number 1 talagang problema ngayon, pagkain. Before the typhoon, problema na ang food security. Lalo na ngayon na siguro na tangay ng hangin yung mga bilihin at mga ano pa dyan, palay or mga root crops or whatever na sana makakatulong sa ating mga kababayan, dapat bigyan din ng provisions for food. Tama. Ang mga tao, di ba? And that is just a very, very noble work for our President. At dito naman sa panig po ng mababang kapulungan ng Kongreso sa iyong kaibigan na Secretary Jing ay merong cash pledge para sa relief operation. Yung Kamara halos sa 50 million pesos at yun naipangako nilang tulong pinansyal para sa isinasagawang relief operation ng House of Representatives. Yan po inanunsyo ni House Speaker Martin Romualdez. Well, kudos to our very good speaker and alam naman natin ang ating butihing speaker will always have the good intentions of helping our people. Magpasalamat po tayo sa ating ginoong Speaker Martin Romualdez. Okay. So, yun po. At siyempre sa ating mga kababayan, baka may mga gusto po kayong itulong. Siyempre, pwede ko silang tumulong para po sa ating kababayan. Directly to, if you are in the neighborhood of those who need help, just give it directly to the people who needs help. Huwag na natin idaan pa dyan sa mga, baka mabulsa pa yan ng mga unscrupulous individuals. Ganun po. Now, alam mo, setting aside this scenario, alam mo, hindi natin makalimutan yung sinabi ni dating Secretary Pernia na kung magkukumbinsi ng ating Pangulo kung may mga bagong panukala na maglatag ng pagkolekta ng buwis, dapat maging good example ang ating Pangulo na bayaran na niya yung kanyang pagkakautang o sa kanyang pamilya man yung 203 billion tax liability sa kanyang yumaong tatay na estate. At true enough, Secretary niya was right that he should set a good example to our people para magbayad ng buwis. Siya muna ang magbayad muna. Pero talking about that, makikita natin na wala yatang balak na bayaran ng Pangulo yung buwis. Ito sa kanyang interview kay what's his name? Tony Gonzaga.
na mukhang scripted din yung mga tanong. Ha? Okay. Panoorin natin. Panoorin natin. What about the 203 billion estate tax that they keep discussing in the news, in paper? Well, we are actually encouraging that this finally be resolved, because I don't want to make a legal opinion for which I am not qualified, but rather to say that we were never allowed to argue, because when this case came out, we were all in the United States. So when it was the time for us to answer, we had no chance to answer because we were nakakulong in Hickam Air Force Base in Hawaii. Now we are all here. Open the case and let us argue it. So that all of the things that we should have been able to say in 1987, 88, 89, that we were not able to say. What did you want to say nung 86, 87, 88, 89? Yan, tingnan mo ha. Isa-isa. Oo, tama na yan. At Okay. ang sinasabi niya, Ellie, ay kailangan pa daw litisin uli. Kasi ang binabanggit niya, hindi raw sila nabigyan ng pagkakataon na makipag-argue, no? At dahil sa nasa Amerika raw po sila. That's Totoo ba yun? Hindi po totoo yan at ito po ang katotohanan yan eh. Yung sinasabi na nung congressman siya, ay napadalhan siya ng summons. And he had all the chances to Sagutin yung mga lahat. sagutin. Pero Secretary Jing, so hindi totoo na nilitis itong kasong ito nung sila ay nasa Amerika pa. Well, Nakabalik na siya rito. Alam mo kasi, ito si BBM, drop out kasi ito sa law school eh. At hindi niya masyado napag-aralan yung tinatawag na due process eh. Alam mo po, sir, ako graduate din ng law school na pinuntahan mo. Alam natin yung due process. Ibig sabihin, you are represented by your lawyer. Hindi naman po ikaw mismo ang mag-argue. Maski nakakulong po kayo, maski sino pong nakakulong, So, ay entitled to due process. so binibigyan ng pagkakataon. Oo, through your lawyer. At saka yung lawyer mo, ay sila mismo ang nag-argue. And base doon sa sinasabi natin, noong 1993, nagkaroon na ng assessment ang BIR, and in fact, they have implemented the decision. In 1997, the case on the estate of President Marcos has already been settled with finality. So, nabigyan po kayo ng pagkakataon. Nakakahiya naman po sana yan, Ginoong Macoy Jr., ating Pangulo, na porke presidente na po kayo, ay gusto mo pang litisin uli na hindi na fair dahil Pangulo kayo. At siyempre, yung korte ay matatakot. Alam naman natin, natural lang yan, the powers of the president will have high influence on the magistrates. Ito nga eh. Tingnan natin. Itong Chief Justice, anong sinasabi? Nung narinig yung ano mo? Hindi yan eh. Anak ng wedding. Oh. Anong sinasabi ni Chief Justice? Oh. Okay, so In yun ho. those instances, the court pakinggan natin si Chief May Justice. sinasabi na no decision is set in stone. Oh, yun. Ay, pakita natin yun. Yun po sinasabi ni Supreme Court Chief Justice. Nasaan yung portion na yun? Chief Alexander Justice on Marcos Edmundo. Estate tax case. No decision is set in stone. Yan. Ano yung kasunod niyang sinabi? Chief Justice Alexander Gismondo said, no decision is written in stone when it comes to cases that were decided with finality, including the Marcos families unpaid estate taxes that have allegedly ballooned to 203 billion. Ano pang sinabi niya uli?
parang kagaya sa Amerika, may conservative, may liberal. Kapag majority conservative, mahirap ka na magpa-reverse ng desisyon. Pero kapag majority liberal, napakadali nilang gawin yan, Ismundo said. Sir, Mr. Gismundo, tama na po to. Nakakahiya naman po yung sinasabi nyo. Bago kami mag-comment, ito po ang retort ni Congressman Edsel Lagman. Napakagaling na congressman ito. Matagal na member ng Congress. Supreme Court decisions rendered final and executory can't be reopened based on justice's whim. Sabi ni Edsel Lagman po, wag naman yung mga whims mo ipapairal. Kung natatakot ka kay Marcos, wag naman. If it's, sabi ni Edsel, it's final and executory. If final and executory decisions of the Supreme Court can be reopened in perpetuity, then litigations would be interminable or endless. And the hallowed doctrine of res judicata is abandoned with impunity. Lagman, a very brilliant lawyer. If the finality of a decision depends on the changing composition of the Supreme Court, then cases could not be put to rest, and differing temperaments and outlooks of justices could not rule the day, Lagman added. So, in other words, yung sinasabi niyang conservative at liberal, it is of no moment, Sir Chief Justice. Ma-liberal man or mayroon po tayong tinatawag na immutability of judgment. Ito po, the time-honored doctrine of immutability of judgment states that, nandito, nakalagay. Saan yun? Tapiro. Hindi yan. Yung immutability of judgment. Anong ibig sabihin yan? Kasi may binabanggit. Okay. The time-honored doctrine of immutability of judgment states that except for correction of clerical errors, final and executory judgment can neither be amended nor altered. Nothing is more settled in law that once a judgment attains finality, it thereby becomes immutable and alterable. Sir, Chief Justice, sana po, palatandaan po yan. At marami na pong doctrinal decisions ang Supreme Court dyan, sir. And, at saka, sir, time-honored din yung rule natin na kung there's yet no actual controversy within your jurisdiction, tahimik po sana tayo. Hindi po tayo magko-comment. Okay. Apo. Kasi the sword of the Supreme Court is not through their mouth but through their pen. Hindi po ba? Sir Chief Justice. Secretary Jing, para po sa kalaman ng ating mga listeners. Kasi dito may prinsipyo dito, no, yung principle of a final verdict. So, 'di ba pag madalas marinig natin, no, ako bilang isang pangkaraniwang mamayan na inilalabas ng Supreme Court ito with the finality, wala nang motion, bawal na. Yan na. At kaya nga ang kasabihan. To be executed. Final and executory. Yan ang tawag niyan. Ibig sabihin, tapos na ang kaso sa yung legalidad niyan, tapos na at ipatutupad na yung desisyon. I'd like to call the attention of the Chief Justice and probably our brilliant justices, associate justices. Ito sa GR number 194560. Ito po, desisyon ng Korte Suprema. Siguro hindi pa kayo nakapag-participate nito kasi 2014 po ito. The doctrine of immutability of judgment bars courts from modifying a judgment that is final and executory. Nasa ano po yan? Isang Supreme Court ruling GR number 194562. Ito naman in 2015, a year after, a decision that has acquired finality becomes immutable and unalterable. GR number 192406. So, maski tatlo pang presidente na magsabay-sabay magsabi sa inyo na lilitisin uli dahil hindi sila nabigyan ng due process, which is just a personal
opinion, mayroon na tayong jurisprudence ng 1997 na final and executory na po yung decision doon sa liability ng Marcos Estate. At wag naman po sana na pangunahan natin ang mga kasama natin sa korte about rendering an opinion such as not written in stone unless you are King Arthur. Alam mo si King Arthur, yung sword ay lagay doon sa stone at si King Kaya Arthur lang ang pwedeng pwede kumuha. doon sa stone. Hindi naman tayo King Arthur, sir. Opo. Sana po tularan natin si Congressman Edsel Lagman sa mga sinasabi niya. He may be a yellow all throughout, but he is a brilliant yellow. Dilawan yan, pero ano ba yung secretary? Res judicata. judicata. Parang the case rest in that final judgment. So, final and executory na. Parang gano'n. Wala nang habol, tapos na ang Wala kaso. nang habol, tapos na. Kasi, if hindi mo ipairal yung res adjudicata, ay there will be an endless litigations. Pagkatapos dito, final, tatanggapin na naman ng ibang korte, tatanggapin na naman ibang korte, wala na. There will be an endless and it will be unruly for litigants to be continuing to file left and right petitions, briefs, or whatever. So, kaya nga, mayroon tayong doctrine of res adjudicata. So, pero dito kasi, di ba, pag ganyan, gusto mo magpalusot, kadalasan narinig ko. So, I will cross that bridge when I get there. So, With due respect, tama po yun, Eli. I will cross that bridge. Pero ang nangyari, he will cross that bridge, pero mukhang nandoon na siya nasa kabilang side na siya. kabilang bridge, sa kabilang side of the bridge na siya Hindi pa nga siya nag-cross. Pero nakarating na siya sa kabilang side Hindi naman pwede yun. When you cross that bridge, hintayin mo muna. Kung nag-file ba si DBM ng petition questioning the finality of the judgment, then you can comment because the court only speaks with your pen. Pero wala pa nagko-comment na tayo ng it's not written in stone. Well, ako po a humble taxpayer and nagsasalita lang po tayo as a comment because we are backed up by our netizens who are also asking the same question. Pero Secretary Jing, ganyan, halimbawa, pwedeng maging impresyon o perception ng publiko na kapag nagpapahayag ang isang Chief Justice na ganyan na wala pa nga, parang kumbaga sa pasaring pa lang, wala pang aktual na nag-file ng motion sa korte, baka isipin na ibang tao, nagsisip-sip ito sa Pangulo. Well, Yun ang pwedeng maging perception, what can you expect? Because that is a normal, Pero sana, wag naman. Kasi I have very high respect of this Chief Justice. Alam mo, right after he was, I think, has taken his oath to the President or he has been issued an appointment, I had a chance to meet him in Casa Roses right after when I was then a secretary. At maganda yung usapan namin itong si Justice Gismondo. I think I was with Dante Jimenez at the time. Doon kami sa Casa Roses, galing siya sa loob. And I think nag-join ako kasi he was having lunch there. Nakausap ko siya. And I have very high expectations of him. So sana, wag naman masira na wala pa nga, sabi mo nga, people might have a wrong impression Or na perception. gumagawa siya ng ganon. Oo. Wag naman po, Chip. Mahal na mahal ka ng taong bayan dahil you are one of the major players in our government as being the Chief Justice of a very independent and separate branch of government. Let us not be influenced by a statement
of a president with her interview, which I felt that planted naman yung questions nung Gonzaga na yun, and you will be influenced by that statement. Okay. So, yun ho mga kababayan. At yan lang po yung mga issue no, na pinag-uusapan ho natin. At dito, siguro, Secretary, abangan na lang natin. Talagang nais lang ho rito, talagang magbayad. Siguro yung settlement na lang kung magkano talaga yung dapat na bayaran. Oo, yun na lang pwede. Kung 203 alam or mo, 23 billion. what is not immutable, what can be changed is the amount. Kasi most of the amounts of the 203 are interest. Ito, pwede itong ma-waive ng BIR because interest can be waived but not the principal. Kasi that is the subject matter of a case in court. Oo. And it has been final and executory. Yan. Yun na lang. Now, anyway, so much for that. Eli, mayroon tayo public service. Mayroon tayong isang nakakawawa na OFW. Tumalon po ito sa building at hanggang ngayon nakauwi na sa Pilipinas at hindi pa rin inaasikaso ng kanyang recruitment agency. We will have Giselle on the line and tawagan din natin siguro si wag na muna si Secretary Toots kasi nakausap na natin last time. Baka pwede nating tawagan si former POEA, now Undersecretary sa DMW, Bernard Olalia, para mapag-usap natin silang dalawa. Okay? Nandiyan na ba si Giselle sa linya? Okay, nasa line 5 na. Hello, magandang hapon, Giselle. Magandang hapon po. Yes, Giselle, ako po si former Secretary Jing Paras. Ito po si Ginoong Eli Saludar, Batikan Radio announcer dito sa RMN. Kami po ay nasa isang programa ng public service at kinagagalak namin na makapagpanayam sa inyo. Giselle, sabihin mo po ang pangyayari sa inyo para malaman ng publiko kung gaano kahirap ang nadanasan mo bilang isang OFW. Magandang hapon po sa lahat na bago ko ibigay ang salaysay ko po. Ayusin natin yung line, pwede? Ano po? Okay, Sige po, Giselle. Hello? Hello? Ano po? Okay. Oo, sige, sabihin mo uli. Pakiulit. Medyo masama lang ang linya. Oh, pakiulit uli. Dali. Okay, Giselle, tatawagan ka namin ulit ha. Oo. Paki-establish mo yung linya. Napaka-importante rin ito kasi para mabigyan linaw natin kung ano man yung kanyang hinaing. O sandali, magko-commercial break lang tayo. Yes. Okay, sandali mga kasama. Oras na natin sa buong kabuluhan. 2:09 ng hapon. Chinese General Hospital and Medical Center has proudly launched the newest member of our surgical team, the state-of-the-art Da Vinci Robot Surgical System this month. The robotic surgery program at CGHMC will help deliver the highest standard of surgical care while providing quality and value for money medical services to patients from all walks of life, regardless of race, social status, and creed. It is one of the hospital's latest programs geared towards its innovative expansion as part of its 130th anniversary celebration last year. For more information, call us at 8711-4141, local 1202. That's 8711-4141, local 1202, or hashtag CGHMC Robotic Surgery. Okay, samantala mga kasama, oras ho natin ay 2:10 na ho ng hapon. Okay na ba yung signal? Sandali lang ho, wala pa. At antabayan na natin yung kung maging maayos. Kasi importante, Secretary G, no? Oo. Na makuha natin yung kanyang panig at mga pahayag para na rin po sa kaalaman
ng ating mga listeners. Sandali na ho, wala pa hong signal mga kababayan. Well, ito si Giselle, nakausap ko kanina at gusto ko rin marinig talaga siya personally. Pero as a background, siya po isang OFW, legitimate OFW, mayroon siyang recruitment agency at mayroong foreign recruitment agency. Siya po inaabuso ng kanyang Amo. amo Mhm. at umalis siya. Pero yung FRA niya, yung Foreign Recruitment Agency, pinilit siyang bumalik. Mhm. At tuloy-tuloy rin pag-abuso sa kanya. Kaya sa pagka-desperado niya, tumalon siya sa building. Mhm. Oo. At dahil doon, na-hospitalize siya. No? Kawawa naman itong ano. At may kaibigan siya na nurse at tinulungan siya. At mukhang nalibre yung kanyang hospitalization. Pero yung labor attaché office ay tumulong din in a way. Mayroong isang naka-assign sa case study niya. At yun ang responsible sa pagpauwi niya. Pero ang problema nito, pagdating niya dito, he's been there, hindi siya nabayaran at iniiwasan siya ng kanyang recruitment agency. Mhm. At saka yung FRA niya ay dapat masuspindi yun or matanggal dahil sa kabulastugan na ginawa sa kanya. Na imbis na i-prevent yung abuso sa kanya, binalik pa siya sa kanyang amo. So yun ang naging story. Pero mas maigi makausap natin si Giselle. O andyan na siya ngayon sa line. Mhm. Giselle, andyan na po kayo. Wala pa. Ayan online. Mhm. Di pa yan. Ay, kanina pa yan. Ganun. Mhm. So wala pa. Okay. So mayroon din siyang messenger. Baka pwede sa messenger. Ha? Tandali lang ho mga kasama. At inaayos lang po natin ang ating signal dito po kay Giselle. Napaka-importante ho na Oo. malaman natin kung ano ba yung naging kanyang pahayag. Samantala mga kababayan, ito lang ho, meron lang tayong anunsyo at join the Chinese General Hospital and Medical Center Institute of Urology for their upcoming Lehora in celebration of Bladder Health Awareness Month this November 2022. So please see the poster for more details. Yun ho mga kababayan. Okay na. Okay na, nasa linya na natin Secretary Jing, si Giselle. Okay, Giselle. Yes, sir po. Good Okay. afternoon po sa inyo lahat po. Nakwento ko na partly yung kinuwento mo sa akin, pero mas maigi siguro na marinig din ng ating mga kababayan yung nangyari po sa inyo, ha? Okay? Okay po. Okay, Sige, kwento go ahead mo nga muna, just brief lang para makita natin kung saan natin matulungan ang ma-solve yung concerns mo, ha? Okay. Okay po. Nung dumating po ako sa Saudi noong March 2020 po, sa amo ko po, nagkasakit ako at hindi ako pinagamot ng amo ko. Nanghingi ako ng gamot, ngunit hindi ako binigyan. Sobrang trabaho, kulang ang tulog, at hindi sapat ang pagkain, mga inuming tubig. At saka minamaltrato po ako at pinag-isahan ako ng ng amo ko at ang ng kanyang pamilya. Pinagtangkahan din ako ng kapatid na lalaki ng amo ko na papasokin sa kwarto ko. Narinig ko pa mismo na papatayin daw ako. Mhm. Sa oras na yon, wala akong alam na dapat gawin sa kanilang plano na lipin at papatayin nila ako. Kaya umakyat ako sa third floor, rooftop po ng bahay ng amo ko at tumalon po ako para isalba ang buhay ko. Mhm. 2 beses ako nahulog. Na-hospital ng 2 buwan at kalahati. Bali-bali ang buto ko, yung spinal cord ko, pelvic bones. Tapos nakasinglis na po yung paa ko. Sa ngayon, hindi na po transport, sir. Okay, so nung nakalabas kayo sa hospital, sino po ang nagpauwi sa inyo? Ang nagpauwi po talaga sa akin is
Sa tulong po ni Ma'am Olga at yung mga kasamahan niyo doon na na mga advocates kasama po. mo mga OFW. Taga Polo po, Riyadh. Okay. So, sa makatuwid, nakauwi na po kayo. Pero, doon sa pagtatrabaho mo, wala po kayong napala. At wala pong ginawa ang gobyerno or ang attaché na mabayaran kayo or makompensate man lang kayo sa pinagtrabahuan mo for some time doon sa amo mo. Wala po, sir. Kahit yung agency ko at saka yung yung Polo, wala talaga sila kahit na nung time kailangan ko ng yung resita ng doktor ko na magpabili ng aircast po para sa paa ko po. Hindi sila nagbigay kasi daw hindi din covered din po yun sa hospital at saka yung sa MOH ng Saudi Arabia. Hindi nila yung aircast po. Dapat po yung aircast ko is nagpulot talaga. Pero hindi sila nagbigay po. So, nag-claim kayo sa ninyo, no? Recruitment agency. Ano pong ginawa? Hindi po kayo pinansin or hindi kayo binayaran? Hindi po. Kahit nidalaw man lang po sa hospital, wala pong agency na nakarating po sa akin doon sa hospital po. Pwede niyo po bang sabihin sa amin kung ano pong pangalan ng recruitment agency ninyo? Yung foreign agency, recruitment agency ko po is Khalid. Tapos yung ko dito sa Pilipinas, sa local agency is Max International Recruitment Placement Agency Incorporation po. Okay, yung doon sa Khalid, ano pong complete name? Khalid Recruitment Agency lang po. Okay, kinakagalak natin na timely, andito din ang ating butihing undersecretary, dati pong administrator ng POEA, but he is now an undersecretary sa ating DMW. Magandang hapon po, Yusek Olalia. Yes, magandang hapon po, sir. Kumusta po kayo? Okay naman po. Andito po si Jing at saka si kasamang Eli Saludar. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Opo. Yusek, mayroon po tayong guest, si Giselle Valdez Magan. Ito po isang OFW na na-maltreat sa kanyang amo. Opo. And tumalon siya sa building in an attempt to escape from the abuses, no? Ngayon, na-hospital siya at true enough, natulungan siya ng mga kaibigan ng mga OFWs at ang Polo office ay napauwi siya. Pero sa kanyang pagtrabaho doon po, for a long time, wala po siyang napala ni isang kusing dahil yung recruitment agency niya ay hindi sumaklolo or ngayon iniiwasan siya. Pwedeng pakinggan natin, Giselle, ano pong masasabi mo dito sa recruitment agency nyo? Gusto ko lang po na habol ko yung agency ko na dapat makuha ko yung karapatan ko na may natulungan din naman nila ako kasi sa ngayon hindi na po ako makapagtrabaho. Tapos habulin ko po sila na kung ano nila yung arrangement nila po sa akin. Yeah, yun po, Yusek, ang pangalan po ng kanyang agency ay Max International Recruitment and Placement Agency. Isa siguro yan sa mga accredited agency ng DMW or ng POEA. Sana po mahabol natin at kawawa naman ito si Giselle. Na pilay-pilay po ito. At saka yung kanyang FRA, Khalid po daw. So, alam natin si Yusek Olalia is one of the best person na mag-address nito. Yusek, tulungan po natin siguro to. Tulungan po natin, ako po ay aayuda, sampahan lang po ng
violation o kaya na iparating lang po sa aking opisina yung kaso po ni Giselle at ipapatawag ko po mismo yung agency at paghaharapin ko po sila. Sige po. So, Giselle, pumunta kayo sa... mag-usap na lang tayo. Probably, I can provide you with a lawyer to help you out. Oo. Okay po, sir. Thank you po, sir. At handang tumulong si Yusek Olalia. Ito ay batid na dyan sa mga problema ng mga OFWs. Oo. Sige po. So, Yusek, marami pong salamat at naparinig lang salamat po, namin Yusek. yung problema ni Giselle. Ito, isa sa mga marami pa na maririnig natin na mga problema ng OFWs. So, Yusek. Sige po. Tulungan po natin siya. Okay, happy Tulungan po Halloween, natin. Happy Yusek. At Halloween po. pauwi Opo. yata kayo sa Isabela ngayon, ano ha? Apo, pabalik na po ng Manila. Opo. Pabalik na. Sige, Yusek. Opo. Okay, marami Sige po, pong salamat. ingat Okay. Ingat din po. Okay, maraming salamat po. Yan po si Undersecretary Bernard Olalia. Giselle, we'll keep in touch with you para po makasampahan ng complaint or siguro pasamahan kita kay Yusek Olalia at sa kanyang tanggapan. Opo, sir. Sige po. Tapos yung ano ko po, sir, may other concern pa po. Opo, Yung opo. ako po, may disability insurance po. Pwede ko pa rin po ba yun na... Oo, anuhin natin yan. At saka tingnan natin yan sa ECC. Ha? Okay po. Ang Thank you ECC ay hindi ko alam ngayon kung covered ang international mga OFW kasi kung local lang. But we will be able to inquire para yung insurance mo ay matanggap mo. Nakakuha ka ng insurance, di ba? Hindi pa po. Hindi, ipapasagutin natin yung recruitment agency mo dyan. Ha? Okay? Okay po, sir. Sige. Okay, maraming salamat at we'll keep in touch with you, Giselle. Okay po, thank you po, sir. Sa inyo lahat po. Andyan po sa station po. Okay, salamat Giselle. Okay mga kababayan, yan po si Giselle at yun nga, talagang kanya pong hinahabol yung mga benepisyo na dapat na mapunta ho sa kanya. Grabe nangyari, no? So parang baldado na siya ngayon, Secretary. Baldado kasi tumalon. But this is self-inflicted. But ang may responsibility nito yung kanyang amo. And dapat they should pay damages, no? Based on our legal formula here. Maybe kailangan mapuwersa ng kung hindi ipasuspend or disaccredited na yung FRA na yan if hindi nila bayaran itong ating biktima na OFW, no? Apo. Oo. Okay, at samantala mga kasama, meron lang ho tayong anunsyo sa ating mga kababayan, lalo po sa mga taga Cavite. Lalawigan po ng Cavite na tinamaan po yan ng bagyong Paeng. Yes. Wala raw pong pasok sa lahat po ng antas sa mga paaralan sa buong lalawigan mula November 2 bukas hanggang November 5. Ayon po yan kay Governor John Vic Remulla. Yes. Sa pamamagitan po ito ng DCXL. At saka ngayon talaga ang tunay na Halloween, ano? Kasi November 1 and November 2 is what we have always known as All Saints Day or All Souls Day. Bukas All Souls Day naman. All Souls Day. So talagang ngayon tapat ang bisita ng mga yumao nating mga kamag-anak, no? At para po sa kalaman din ng ating mga listeners, mga kababayan, meron po tayong anunsyo para po sa mga taga Quezon City. Meron lang sa ating ipinadala, no, si Madam Pia Morato as of 11 a.m. November 1 at ang source ito ay QCPD DPOS sa Bagbag ho. Ito yung mga pumunta na po, no, sa mga sementeryo. Sa Bagbag Cemetery ay nasa 13,758, Novaliches 3,899, Himlayan 8,143, Holy Cross 9,072, Recuerdo 729. At yung sa naman sa Bagyo ay zero casualty ang QC.
Alam naman natin na expected yan dahil napakagaling ng ating Mayora dyan, no? Magaling din yung spokesperson ni Mayora. Si Pia. Walang iba kundi si Pia Morato. So, mga kababayan, matatapos na yung programa natin at good luck to all of you. Mayroon pa rin kasunod na bagyo, no? Si Queenie. Si Pero Queenie, mukhang baka lilihis naman. mukhang humihina naman. Humihina at pagdadasal lang po. Lalo na hingi tayo ng tulong sa ating mga nasa langit na mga kamag-anak na parents, o kapatid, o whoever, mga pinsan na nandoon na sa langit at hingi tayo ng tulong na prayer sa kanila na i-spare kay Queenie yung ating bansa. Pero ang dapat nakatakutan natin, yung inflation. Nako eh. Yung Diba nga, inflation, taas na. hindi, no amount of prayers. Ang ano lang dyan, baka mahimasmasan ang Pangulo at ang kanyang mga alipores dyan sa Malacanang na bigyan ng madiin na governance ang ating bansa at ma-address ang food security. Lalo na yung presyo ng mga goods na malaking kakulangan. Sana kung tumaas man ang dollars, mag-import pa rin tayo para matugunan ang kakulangan ng ating mga mabibili dyan sa palengke. At siyempre mga kababayan, kapag ganyan ay, di ba, yung inflation, tapos yung pinsala sa agrikultura ay mahigit sa 1 bilyon na, talagang lalong lalala yung problema natin sa pagkain. Yeah, ito lang Eli, ito lang paeng nakita ko doon sa isang naman information 1.3 billion. But if you remember yun sa dating bagyo, yung Randy ba yun? Carding ba yun? Carding. Na in-interview natin yung taga Nueva Ecija, ang estimate pa nila noon 1.3 billion din ang pinsala sa palay. Tapos ngayon 1 billion ulit. 1 billion ulit. So this adds up to our our problem. And we want the Department of Agriculture to be very visible. But it seems not enough plain visit, plain sightseeing will render our country, safe from harm, lalo na yung food starvation. Okay, at panghuli, anunsyo natin dahil sa anunsyo nga po ang Supreme Court na tuloy yung bar exams. Ay mga naka-schedule po sa iba't ibang panig ng ating bansa, November 9, 13, 16 at 20 sa 14 na testing centers across the country. So tuloy yung mga gusto maging abogado. Tuloy kasi may mga panawagan Secretary Jing dahil sa may mga, di ba, na-apekto ng bagyo, pero wala po, tuloy po ito. Okay, wala tayong oras, Secretary. Inyo pong mensahe sa ating mga listeners na nakikinig ngayong hapon. Okay, marami pong salamat. At Eli, good luck sa mga bisita mo doon sa mga kamag-anak mo. Okay, bukas mga kababayan at ipagpapatuloy natin ay kasama na natin bukas si Ricky Rivera. Si Ricky mukhang nagre-relax. Nagre-relax ngayon ha. Nasa ano yata Pero siguro mamahalin yung mga pag nag-zoom yan, makikita mo sa likod yung mga sink at saka outlet ng kanyang pinupuntahan kasi 5-star hotel Okay, salamat mga kasama. Secretary Jing, salamat. Magandang hapon. Magandang hapon po mga kababayan. Okay mga kababayan, at siyempre sa pangalan po ni Secretary Jing Paras at ganyan din po si Ricky Rivera, ako pa rin po inyong radyoman, Eli Saludar. Muli po isang magandang hapon, Pilipinas.